ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal, kasama po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Grabe naman, ang bilis ng oras, ang bilis ng araw. Grabe, 99. Yan ang hindi mo grade sa eskwelahan. Pero 99. 99 days. Pasko na. O, di ba? Merry na ba ang Christmas? Ngayong darating na Kapaskuhan? O na-stress pa rin? Sa kaliwat kanang mga pasabog. Mula flood control hanggang pagbabago sa mga liderato. Liderato ng Senado, liderato ng Kamara. Pero isasantabi muna natin yan. Dapat wag tayo masyadong ma-stress. Alam ko stress ka na. Alam ko yan. Ang mga person natin ngayon, stress na stress. Ay inaantay na lang lagi yung bonus, Christmas bonus sa darating na December. Total naman, Berna, nag-start na tayo ng countdown, 99 days na lang, Pasko na. Ang tanong para sa ating mga probationary employee, sila ba ay makakatanggap rin ng 13-month pay? Shout out sa ating mga probationary employees na nagpapakitang gilas sa kanilang probationary time. Doon sa kanilang 6 months trial period. Tama, di ba? Syempre naman, kapag ikaw ay isang probationary employee, dapat ikaw ay magpakitang gilas. Kasi syempre, makikita doon kung maganda ba ang yung performance, fit ka ba doon sa mga qualifications na hinahanap para sa isang empleyado sa nasabing posisyon. Baka naman ningas kugon ka lang. Alam mo, sa ating mga Pilipino, tayo po talaga may ugaling ganito. Yung sa simula lang magaling, pagkatapos tinguning-nguning. Tapos mag-aano na tayo, no? Parang petiks-petiks na lang. Tapos may mga iba naman na simula magaling hanggang dulo, no? Talagang, hindi na sayang ang binigay nating memo for regularization sa empleyadong ito. Dahil napakasipag, napakagaling at ipinakita niya na kaya niya pang mag-improve sa sarili. Alam niyo po, sa mga empleyado natin ngayon, dapat hindi tayo na-stuck lang, no? Kaya yung iba, sabi nila, ano ba yan? Ang tagal-tagal ko na sa kumpanya, wala man lang galawan. Dapat pinapakita natin na tayo ay meron pang karagdagang skills na maipapakita sa kumpanya. Bukod dun sa mga skills na pinakita mo during the trial period. Yun naman yun Kapag nakikita na marami kang skills, tapos hindi lang 1-2 posisyon ang kaya mong hawakan at kaya mong mag-manage ng tao, ayan na, ang sunod na dyan ay promotion. Pero kung tayo po'y na-stuck lang, no, sa pagiging regular employees dun sa rank and file position, huwag tayo magreklamo na tagal-tagal ko na dito tapos nauna pa sa akin na ma-promote yung bago lang. Minsan may mga pagkakataon na akala mo kasi dapat ikaw ang senior, ikaw ang ma-promote. Hindi na ganoon, hindi po ganoon, no? Yes, meron kang preferential right. Ibig sabihin may preference na ikaw ang susunod sa nasabing posisyon, pero it does not mandatory tells you na ikaw agad ang
uupo kapag nabakante ang naturang posisyon. Kaya yung iba nagtataka, bakit ito parang ano pa lang kakapasok lang niya, ilang years pa lang sa kumpanya, 2 years pa lang, minsan nga 1 year pa lang, yet ikaw na matagal na 3 to 5 years, nauungusan pa o kaya naman magiging boss mo pa, parang ganon. So ikaw magtataka ka, napaka-unfair, di ba? Ang promotion kasi, it's a management prerogative. So kung halimbawang merong mga bago lang pero maganda ang performance, maganda ang sabi nga nila KPI, Key Performance Indicators. Sila ang napopromote. Pero before the promotion, before the regularization, lahat tayo dumadaan sa sa probationary period. So sa probationary period kasi tinitignan ng management kung ito ba ay ire-regular natin, i-adapt natin sa ating kumpanya o i-let go na natin, baka meron pang mas deserving o kaya mas mas karapat dapat dun sa posisyon na yon. So, i-assess po kasi yung inyong capabilities, kung ikaw ba ay fit to the position. So, again po, ang mga probationary employees po natin, sila po ay dumadaan sa 6-month trial period, kung saan after the 6th month, sila po ay nagiging regular na empleyado o na-attain ang regularization. Ayan, na sinasabi natin. At sa purpose naman po ng probationary employment, tinitignan kung ma-fail ba o mapapass ba itong mga requirements na sinasabi natin. So halimbawa po 6 months lumagpas ka na, hindi ka naman kinakausap ng boss mo. Hala, hindi ako nakakausap ng boss ko, ano lang nangyari? Pumasok ka pa, pinapasok ka pa nila at umabot ka ng 7 months, Ikaw ba ay considered na as regular employee kahit wala pang bumababang papel o memo of regularization from the HR? And the answer is yes. Opo, isa ka na pong regular na empleyado kung ikaw po ay lumagpas sa tinatawag natin na 6-month period, yung tinatawag natin na trial period, yung probationary contract, yung timeline para sa isang probationary employee. So, yung mga HR natin, dapat before the 6th month, kung hindi nyo po nagustuhan ng kanyang performance o hindi niya na-meet ang requirements before the 6th month, kailangan bigyan na po ng notice, ang nasabing empleyado at ipakita yung evaluation report, na inyong natanggap doon sa performance na ginawa niya doon sa trial period. At sabihin ang dahilan kung bakit hindi po siya nakapasa doon sa requirement fit to the job. Kasi po pag dinira-diretso niya, natatanggalin niyo siya as as a probationary employee after the 6th month or within, sabihin natin, 7 month or beyond that, hindi niyo siya basta-basta pwedeng tanggalin. Just because sinasabi niyo na hindi niya na-fail ang requirements being a probationary employee. Kasi po, na-stop na kayo. Bakit? Kasi sabi ng ating labor law, 6 months lang dapat. Pag pinagpatuloy niyo 7 months, considered as a regular employee. So kung siya po ay regular employee, dadaan po sa tinatawag natin na twin notice rule due process bilang isang regular employee ang pagpapatanggal sa kanya at dapat po ang grounds po ay ma-justify ninyo doon sa tinatawag natin na just cause o kaya doon sa isa pang cost na sinasabi po ng ating labor law. Opo. Yun po yung mga probationary employee, ayan, magdiwang kapag kayo po ay tinanggal ng lagpas 7 month kasi ang status nyo regular. Hindi basta-basta. Meron tayong tinatawag na security of tenure .
wala rin po sa halimbawa po, no, hindi rin po natin sabi na walang security of tenure ang mga probationary employees. Kasi po, dadaan pa rin po siya sa due process. Now, ano po yung due process kapag po ay sila tinanggal? So, unang-una po, again po, you have to show, no, sa kanila na hindi sila pasa dun sa standard na nire-require ng kanilang kumpanya. So, show the evaluation report, yung mga critical incidents, no, na kung bakit hindi siya nakapasa during his trial period. May mga iba naman po, nakukulangan, pero parang hindi pa sapat yung kanyang performance, bigyan pa natin ng second chance. So kung halimbawa binigyan ng second chance ang ating mga probationary employee, which means i-extend po yung 6 month nila. So, pwede sabihin 9 months or extension of 3 months. So 6 plus 3, 9 months. So i-extend ng 3 months. Pero kailangan po with with consent of the probationary employee. Ito naman kagandahan nito, kapag merong extension, binibigyan pa ng chance yung ating probationary employee na magpakitang gilas pa, kulang pa. Pero I don't know, iba na kasi ngayon sa mga millennials at saka Gen Z, no? Hindi sila takot na hindi sila tanggapin. O kaya minsan nga, hindi sila tumatagal ng 6 months. Sila mismo nagre-resign if they don't like the ambience, the culture, the supervisor, the management, the policy of the company. Ganun ang mga Gen Z ngayon They doesn't care, no, kung maging regular sila or not, doesn't matter kasi sometimes, no, makikita mo sa mga resume nila, ang dami nilang mga napuntahang mga what do you call that? Companies at hindi sila tumatagal ng 1 year, no. Sometimes they are proud of it because they've learned a lot of things and they tell the current interviewer that teka lang po, no, I have lots of experiences because of my CV, curriculum vitae. Because I've been to lots of companies. Pero hindi nila alam, isang indicator po yun na parang red flag. So kung ang relationship may red flag, ang mga company po may red flag din sila when it comes to dealing and choosing employees, no? Kung halimbawa may nakita sila na mga empleyado na very, very short time span lang sa isang kumpanya, definitely magdadalawang isip. Ibig sabihin, baka short time lang din sila sa company na papasukan nila. Ang intention kasi lagi, especially pag mga big company, is yung ayaw nila ng mabilis na na biglaan, mabilis na palitan sa kumpanya nila. So gusto nila as much as possible they remain, they will be loyal to the company, ganun po. They will grow, tapos they will have a career path sa company. Hindi yung yung aalis sila agad. Second is that titignan nila, no, ang bilis lang, no, makikita mo yung search lang ngayon sa internet, sa mga Facebook page. You can see yung halimbawa itong ini-interview mo. Pag search mo, lalo kapag nakapublic yung kanyang mga posts, no, even you're not friends, you can see yung kanyang manner and demeanor in dealing situations. For example, meron siyang mga hindi nagustuhan dun sa kanyang previous companies and they post it, no, against the company. So parang red flag din siya. So hindi siya tinatanggap. So dun pa lang X na hindi na nagiging probationary employee, hindi na nagkakaroon ng probationary contract. So think wisely. And yung mga millennials and Gen Z natin, sabi ko nga sa inyo dati tayong mga ako millennial pa pala ako. Yung mga iba natin na mga mas above pa sa atin, sila, sa kumpanya talaga, pakitang gilas talaga sila and gusto nila pag nakapasok sa kumpanya wala, magtatagal tayo dito, no? Merong iba kapag sobrang tagal na 20 years na wala pa ring galawan sa kanyang employment status loyalty award na talaga maghihintay ka ng ring di ba? Pang mga ring, no, mga 20 years, 15 years, bibigyan ka ng ring bilang loyalty award. May mga ganon. So yun yung mga gusto ng kumpanya. Pero I don't know ngayon tignan natin kasi nagbabago na ang ating pananaw pagdating po sa hiring
no, ng ating mga Gen Z. Meron pa akong experience, no? So, syempre, minessage natin yung mga nagpasa ng curriculum vitae if they can have interview. Syempre, papasok sa atin, no? Sa kumpanya natin. Ang mga request ng Gen Z. Can you give us the Zoom link, please? Ang taray! Samantalang di ba tayo kapag nung pumunta tayo, nag-apply tayo, gusto natin, tayo ay mag-interview ng personal, no? So sila, nagre-require sila ng Zoom link. So they want na sila ay interviewin na via online. So may mga pinayagan tayo kasi we're very curious about it. So, may mga empleyado palang ganito. And the second thing ng mga Gen Z, no, yung mga kanilang mga requirement is that they actually ask for a salary, no? O kaya, okay lang naman mag-ask ng salary, but sometimes they demand figures doon sa position na yon, which is okay. Okay lang yun, wala pong problema yon. Straightforward yung kanilang yung datingan, direct, no? Direct to the point. Kaso nga lang, yung ibang mga empleyadong, ang pinaprefer nila, yung walang preference when it comes to salary. Kasi nga naman, syempre, pag mga rank and file pa lang, hindi pa talaga gaanong kalaki yung sweldo. May mga ibang mga mayayaman dyan, na gusto, nagde-demand sila ng medyo higher price. May mga iba naman mayayaman na gusto pumasok lang, curious lang, ganun. Shout out daw kay Lay. Di daw kailangang pumasok sa kumpanya kasi meron siyang daddy. Thanks to daddy. Anyway, marami pa tayong tatalakayin sa pagbabalik po ng ating programa. So, dyan lang po kayo, wag po kayo alis. Pag-usapan pa rin po natin all about yung rights ng ating mga probationary employee. Kasama pa rin po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. RH. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero bago yan, teka lang ha, babatiin ko lang po ng shout out yung mga nanonood po sa atin. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakatutok dyan po sa may Ilocos Norte. Ano bang barangay ito? Barangay Namnama. Ayan. Sila Tita Arlinda at Tito Walter, Nanay Linda, si Nanay Connie po ng Viracatanduanes. Magandang gabi rin po. Syempre, shout out na rin, Babay Lakay Deo, ang aming lakay, galing po sa wake ni Mr. Andy Verde, no? Again po, kami po ay nakikiramay, no, sa kanyang mga naulilang pamilya. Gandang gabi rin po kina Noel Hoson, Ivy Gutierrez, kamusta po kayo? Sabi ni Edgar, Agoho, good evening daw kay nanay dyan sa may Tayug. Roxanne Costo, magandang gabi. Marilu de Guzman, Violeta Sembrano, Marilu, tama ka dun, no? Wala silang pakialam sa tenorship, yung mga, tama ba yung mga Gen Z, no? Happy Wednesday, sabi niya. Grace Recta na Imbag na Rabii. Henry Dolohan, dyan po sa may Zambales. Tristan Gulay, nagbabalik si Tristan at saka si I can wildly guess your age, Attorney Cam. Naku, si Mas Marilo talaga. And shout out na rin po, sa mga kay Attorney Edward Chico, magandang gabi sa iyo. Batiin ko rin po si Attorney Borge, happy birthday sa darating po na Saturday, September 21. Kasabay pa ng ng rally. At eto muna, shout out din po kay Renz Ropal, Mike
tools? Very good si Mikey doon sa ating topic. Alam niya agad yung sagot. Jenya Norsho ng Del Monte, Bulacan, dyan sa may San Jose. Si Irene Almodovar, Angono Rizal. Michael Manalo na nanonood po sa Las Piñas. And Alan Evaristo. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Kakas. Mahigit 2,000 seniors sa Las Piñas nakatanggap po ng social pension payout. Ang buong detalye, Noche? Attorney Cam, nasa 2,100 lolo at lola ang nakatanggap ng social pension sa lungsod ng Las Piñas. Pinangunahan ni Mayor April Aguilar ang social pension payout para sa indigent senior citizen sa Barangay BF Pilar. Ayon kay Mayor Aguilar, nasa 6,000 piso bawat senior ang natanggap nilang financial assistance ng ikalawa at ikatlong quarter magmula Abril hanggang Setyembre ngayong taon. Ang City Social Welfare and Development ang nag-organisa ng naturang payout. Binigyang diin ng alkalde ang patuloy na pangakong partikular na sa senior na bahagi ng misyon ng kanyang pamamahala na magbibigay ng aruga, dignidad at financial na tulong sa mga elderly. Pagpapatuloy naman, Attorney Cam, ang social pension na payout sa araw ng Biyernes sa iba pang barangay. At sa 27, at Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Sa katanungan na makakatanggap po ba ang mga probationary employee ng 13-month pay? Of course, makakatanggap sila. Ano po ba ang sinasabi ng ating batas when it comes to, ayan, syempre, 13-month pay. Ang sinasabi doon, basta ikaw ay nakapag-serve ng at least 1 month sa company, meron ka na, pwede ka nang tumanggap ng 13-month pay. Pero, again po wag mag-iisip na pag sinabing 13-month pay, kabago-bago mo lang, buo agad yung matatanggap mo. Especially pag pumasok ka ngayon pa lang, sabihin natin, August, September, October, na-expect mo buo rin yung 13-month pay mo. Syempre, hindi. So, meron tayong tinatawag na prorated. When it comes to the term prorated, ibig sabihin po niyan, parang per month, i-divide yung iyong 13-month pay, i-divide siya ng by 12, at yun yung magiging prorated na makukuha mo kung ilang buwan ka doon na sa kumpanya, di ba? So, meron pa rin. In fact, kahit na umalis ka, mag-resign ka, ang resignation po, again pwede pong mag-resign kahit anong dahilan ang isang empleyado, whether probationary or regular employee, at wala pong makakapigil dito, no? Kapag binigay lang po ng kumpanya, po pwedeng sabihin natin na, lakihan mo yung offer. O kaya naman, meron kang additional incentives na ibibigay doon para hindi siya umalis. But not because ang dahilan mo ay hindi ka pwedeng umalis kasi di po pwede. Marami ka pang gagawin. O kaya naman, yung parang, anong tawag dito? Dapat 1 year ka pa bago lumayas. Walang ganon. Slavery po yun, pangaalipin. Alam po namin ang mga rank and file employee po, yung mga alipin ng salapi. Pero not to the point na gagawin nyo po talaga kaming mga alipin. Alipin pag medyo tama ang ibibigay ninyo. Kaya nga po alipin ng salapi Pero yung pagiging alipin ng salapi ay voluntary. Kasi pag naging hindi na siya voluntaryo, ayaw na dun sa kumpanya, kahit magkano pa ang ibigay mo na offer dyan, pag hindi na siya masaya, lalo na ang mga Gen Z, aalis at aalis talaga sila. Sometimes, ang nakikita ko lang na magandang positive, doon sa attitude ng mga Gen Z ngayon. Pag talagang ayaw nila, because of mental stress, o kaya hindi nila gusto ang ambience, hindi sila happy. Ayaw nila magtiis. Talagang aalis talaga sila. Goodbye, babush! Ganon.
see you, when I see you, ganun ang mga Gen Z. Kasi kaming mga millennials, o kaya yung mga older than millennials, talagang titiisin. Kasi alam mo yung may anak, meron tayong binubuhay, breadwinner ng pamilya, kailangan ng trabaho, hindi pwedeng mawalan. Kung aalis man, dapat meron na naka-ready, napapasukan. Ganun tayong mga oldies but goodies. Ang mga Gen Z, pag tinanong mo sila, like my brother, dati tinanong ko talaga siya sabi niya, ate, like sa kapatid ko, pag nagnanod yung kapatid ko, ba't mo ako binuko? Sabi niya, ate, ano yun? Sabi niya, magre-resign ako. So, syempre ako, bakit? What happened? May nangyari ba sa company? Meron ka hindi nagustuhan or whatever? Sabi niya, hindi ko gusto ang pamamalakad ng kumpanya. May mga ganun pa, marami pang mga enumerate pa kung bakit aalis siya. May listahan. So ako naman, syempre, okay, sige, if that's your choice, go ahead, 'di ba? Syempre, di ko na siya pwedeng pigilan. Ang tanong ko, saan ka na ngayon, balak pumasok? Sabi ko. Sabi niya, wala. Zero. Wala man lang backup. Walang backup plan kung saan papasok. Siya ako, sabi ko, bakit ganun? Kasi kung aalis sa kumpanya, hahanap ako ng mapapasukan uli. Para syempre tuloy-tuloy ang ating sahod, di ba? Hindi po pwedeng, wala kang pambayad ng bills. Dahil may ate siya na naka-depend siya, naka-rely siya, mga 5 months nga talaga. 5 months nga talagang pahinga muna ate, ganun. So iba sila mag-isip. So I don't know kung paano yung mga employees ngayon nagko-cope up. Kasi even the HR employees, medyo nag-a-adjust sila doon sa pagtanggap, pag-hire ng mga empleyado. At in fact, very shocked sila to learn that mabilis ang palitan ng mga empleyado. Ang bilis mag-hire, resign. Lalong-lalo na dun sa age bracket na sinabi ko, yung mga Gen Z. Mga Gen Z. Lalo yung middle millennials, Gen Z. Yan. Anyway, again po, ang ating mga probationary employee, entitled po kayo, yes, for the 13-month pay. At kung in-expect po ng 1 year, you cannot, kung kakapasok nyo lamang po, doon sa inyong kumpanya. Ngayon, pag nakatanggap kayo ng red envelope, yan. Aside from the 13-month pay, yung tinatawag natin na bonus, yan talaga bonus. I don't know why, may mga iba talaga na sinasabi natin sa mga empleyado na iba ang bonus, iba ang 13-month. Yung 13-month kasi sinasabi nila, hindi yun yung bonus, hindi pa yan yung bonus. Maghingi kayo ng bonus sa boss nyo. When you say 13-month pay, mandato yan ng batas. Sinabi ng batas na kayong mga employer, magbigay kayo ng 13-month pay. So pag nakarinig kayo ng, may bonus na po, may bonus kayo ngayong December, magbunyi. Pero pag binigay sa inyo 13-month pay, hindi bonus yun Hindi po bonus yun. Kasi mandato ng batas yun, ang bonus yung bibigay nyo talaga. na hindi labag sa inyong kalooban. Voluntary. That's bonus. Kasi yung 13-month pay, hindi naman yan voluntaryo. Mandatory po yan. Ni-required yan ng batas. So, manghingi kayo ng wallet sa inyong boss na may laman sa loob. Ay, may boss ako ganyan Yung nagbigay po siya ng mga wallet sa amin, tapos merong laman. That's aside from the 13-month pay. That's bonus. Shout out kay Sir Juan Elizalde. May pa-bonus kami dati. Kala nyo Anyway, so may mga iba rin po na hindi cover ng 13-month pay, tataka iba, lahat ba ay merong 13-month pay? Hindi po lahat ay nagbibigay ng 13-month pay. Kaya naman kahit 1 year, 2 years ka na, magtataka ba't wala kang 13-month pay? Kasi nga baka yung pinasukan mo ay hindi required magbigay ng 13-month pay. Kaya nagbibigay na lang sila ng bonus equivalent to your salary every year. So, ang akala mo 13-month pay, yun yung pala bonus yun. So, hindi mandatory sa kanila na magbigay ng 13-month pay, pero nagbibigay sila. So, that's bonus, right? Ayun yun. So, hindi kasama po
yung nabibigyan ng 13-month pay, yung government and any of its political subdivision, including government-owned and controlled corporation. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi man nila kailangan ng 13-month pay. Bakit? Dami po nilang bonus. Maniwala kayo, dyan sa may gobyerno. Dami po talaga nilang bonus. Promise! Pero ko yung pumasok sa gobyerno. Dami nagsasabi sa akin na, ayan, pasok sa government. Parang, it's not yet time. Yan. I'll cross the bridge when I get there. Mamaya mag-alok sa akin dito na na biglang sabihin, sige, pasok ka sa government. Ito yung yung magiging posisyon. Tapos pinag-isipang mabuti. Sige nga, try ko nga, 'di ba? At matry yung mga bonuses diyan. Why not? Coconut, no? Ano pa? So, syempre, yung mga employees po na nakakatanggap na, of course, ng 13-month pay or more. Minsan po, may mga ibang generous na kumpanya na talagang hindi lang 13-month, may 14-month, may 15-month. Wow, sarap! Sana all! Makapag-bigay ng ganon. At marami pang iba tatalakayin natin yan. Babalikan ko po kayo, ha? Diyan lamang po kayo. Oras po natin, 14 na minuto, makalipas ang 7 ng gabi. Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Uy, batiin ko rin, kasama ko ngayon si Mar. Si Marsley, kamusta ka na dyan? Wala lang, sinasamahan niya po ako kasi mag-isa lang daw po ako dito, diba? No? Ayaw naman niya na mag-isa lang me. So kasama po sa mga hindi rin po required na magbayad po ng 13-month pay. Of course, yung mga tatrabaho on purely commission o kaya naman po yung mga task basis o kaya yung mga binabayaran po for fixed amount for performing specific work. Halimbawa, yung mga pinapatawag, just merong kukumpunihin sa kanila, no? Of course, walang employee-employer relationship, wala rin po 13-month pay, no? And again po, yung ating 13-month pay, ang hirap po i-compute, pero kung prorated po yan, halimbawa lang, sabihin natin 24,000. Madali pong computein yun eh. Ang sahod mo ay 24,000. And then, kung after 1 month, naka-garner ka ng 6 months. Yan. So, 6 months. So, ang iyong 13-month pay na expect mo, so 2,000 per month kasi, di ba? Pag dinivide mo yung 24, divide by 12, that's 2,000 per month. Kung naka 6 month ka, meron kang 12,000. That's your 13-month pay. In fact, hindi mo kailangan na antayin yung December kung talagang hindi ka na masaya, kung gusto mo nang mag-resign. Kasi may mga ibang connotation na gusto ko na mag-resign pero antayin ko na lang December kasi para makuha yung 13-month pay. Mali po yun na yung ayoko na mental stress ka hanggang December. September pa lang ngayon, may October, November, December pa. Meron ka pa rin makukuha ang 13-month pay. So, kung halimbawa, ilang years ka na sa company, so from January up until September, pag nag-resign ka, may makukuha ang 13-month pay. Hindi mo lang makukuha yung October, November, December. So, ilang months yun? 9 months. Up until September. So, i-divide mo lang. Again, kung 24,000, 9 times 2,000, that's 18,000. Ang galing ko sa mato, di ba? So, 18,000. Meron ko pa rin 18,000 na 13-month pay. So, you don't need to parang wait until December if you want to file a resignation. Okay? Yun yung maling connotation eh. Sige, thank ko pa hanggang December para makuha yung 13-month pay. Meron ka pa rin. Lahat po ng mga nagre-resign o kaya naman po umaalis sa kumpanya, na-terminate, even termination, basta na-separate ka, kahit anong dahilan ng separation mo, by termination, by resignation, or whatever, retirement, meron kang makukuha na 13-month pay. Kung hindi mo nababot ng December, prorated po ang makukuha mo. Yun lang po yung sinasabi natin na hindi kailangan mag-antay. So, tanggalin natin sa isipan natin na yung magtitiis pa. Okay naman magtiis, baka naman kasi magbago pa isip mo. Okay sa mga empleyado yun, baka after the 3 months, 13 December, magbago isip mo kasi biglang may pinamigay na bonus and additional incentives. Pupunta kayo na ibang bansa dahil maganda ang sales.
Diba? Sayang, no? Alam nyo, may mga incentives na napakaganda kapag mataas ang sales niyo kasi nagbibigay motibo, no? Doon sa ating mga empleyado na mag-struggle pa, mag-work hard pa. Hindi mag-struggle, ay natin mag-struggle. Mag-work hard pa at saka naman gandahan pa ang performance. Kung dati trip to Asia lang, baka maging trip to Europe na. 'Di ba? So sana lahat, no, yung mga kumpanya natin naiisip, even yung mga i-treat sila sa mga local tour or yung mga local flights lang sa Pilipinas. Why not? Malaking malaking incentives na yun para sa ating mga empleyado. Trip to ganyan. Huwag yung trip to Jerusalem lang lagi. Kay December, meron pa tayong pa-trip. Ano yung trip? Trip to Jerusalem. My goodness. Yung laro. Okay lang mag-trip to Jerusalem. Bigyan mo na 10,000 price yan. Talagang maglalaro yan. No? Thank you. Okay. At, syempre, sa 13-month pay po, tandaan po ninyo, hindi kasama doon yung mga yung mga cost of living allowance, di ba? Pag merong mga dagdag sahod na cola, yung mga overtime nyo, premium, holiday pay, hindi kasama yan. Ay, differential, baka naman singilin nyo pa yan. Huwag kayong ganon. Yung net lang ng salary ninyo, yun po. Of course, yung mga kinakaltas, no, sa mga 13-month pay, o kaya dun sa mga, sa mga SSS premium, what else? Pag-ibig, at saka yung mga contribution ninyo sa may PhilHealth, yung share nyo, kasama yon sa 13 month. Pero yung share ni employer, di kasama yon, di ba? Kasi meron yan, may sharing yan. Lagi, especially kapag SSS, medyo mas malaki ang share ni employees. Ano mangyayari po kapag halimbawa po ay hindi po naibigayan yung 13-month pay? Punta lang po kayo sa pinakamalapit na DOLE, regional office, para magsabi at magsumbong kapag kalagpas na yung yung 24 di man lang nabigay yung 13-month pay namin at saka bawal din po, no, na ang ibibigay sa empleyado ay voucher, no, especially kapag halimbawa binigay yung voucher o kaya ticket yung mga voucher isang mall lang ang pupuntahan o kaya naman ganito lang, dun lang sa stall na to pwedeng gastusin, bawal. So kailangan cash po kasi po meron po mga pangailangan natin mga empleyado na hindi lahat doon ay binibili. Kung gusto mamili sa malengke, wala namang OR doon Wala namang cash voucher doon diba? So, cash po dapat, okay? Pero ako, sabi ko nga except otherwise, kung halimbawa ang aking 13-month pay ay sabihin natin 24,000 isang buwan, no? At binigyan ako ng sabihin ko additional, no, 34,000 pero voucher. Kung pumayag empleyado, additional 10,000 yun, no? It's up to the employee, pero ako mas maganda cash pa rin. Tapos yung additional dun yung gawing voucher, diba? Para happy lahat. Kung baka yung voucher, yun na yung inyong pa-Christmas bonus, okay? Ano pang mga question? Tax, okay. Sa tax po, no, usually po ang 13-month pay, ang threshold natin ngayon, if I'm not mistaken, 90,000 yung threshold na, kung more than 90,000 ka, taxable ka, no? May tax na ang, dyan, yung government, pero, yung lagpas lang sa 90,000, kunyari, 100,000 ang yung 13-month pay. Yung 10,000 na difference, yun ang yung may tax. Pero syempre hindi naman tayo lahat aabot doon. Sino ba nito ang merong yung mga tax na may 13-month pay na ganun? Syempre yung mga bossing lang siguro yun. Tayo mga rank and file, tsaka yung mga middle management hindi aabot ng 90,000 na 13-month pay. May sahod mo, no? Sarap. Sana all. Sana all may ganon. Ay nako, no? Teka lang, no? Batiin ko lang po bago tayo magpaalam. Muli po, meron kami badminton tournament, habulin ko yan Kahit matalo tayo mga kaibigan at kahit nangakanganga ang ating rubber shoes. Ano lang to? For fun, ha? Kaya naman, carry boom lang. Ito muna, shout out muna, gandang gabi rin po sa mga nanonood kay Noel Hoson. Good evening po. Ayan ha. Ana Besinyo, sabi niya finger heart. Finger heart. Annyeonghaseyo.
kayang mga Chinese drama may finger heart din kala nyo Si drama na kaya ako. Chika lang. Peter Dean Sanchez. Attorney, MWF na si Miss Thea. Gawin nating mandatory. Sige, sabihin natin sa kanya. Ayan. Dito po sa pinapasukan ko sa Jeddah, sabi niya, meron kaming tinatawag na mid-year and yearly bonus. And every 3 months may incentives. Hindi man kalakihan pero laging tulong sa aming mga expats. Very good naman to. Kaya nga yung mga kababayan natin maraming gustong pumunta na ibang bansa because of course, yung higher salary tsaka higher incentives, no? Hindi naman natin masisisi, no? Dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas maraming crocs, no? Dahil maraming crocs. Wala, onti lang, no? Imbis na may mga project na nagagawa, ghost project pa. Kainis, di ba? Hay, nako. Anyway, sabi ni Miss Marilu, you're qualified for $4. Sige po, try natin mag-apply dyan next time, no? Why not, no? Kasi gustong-gusto ko talaga yung mga question about labors. Love natin yan And, ayan, Gen Y po. May Gen Y ba? Tama ba may Gen Y? Di ba millennial? Gen Z? Siguro yung Gen Y yung mas mataas pa, no? Yung mga older po ba yun? Okay, maraming salamat po. Thank you so much sa mga tumutok sa atin. Again po, every Mondays, Wednesdays, and Fridays po, nakakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco. At syempre, lagi po kayong tumutok ha. Susunod naman po ang usapang pangkalusugan, Lunas at Lunas Extension. Dito pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.